Ipapaalala ko lang, ikaw ang nagpauso ng date sa ex. Bulong niya. Yes, aminado ko baby. At ikaw ang nagpauso ng cancellation of breakup. Nakangising bulong ni Rafaela. Kakaiba nga ang ginagawa nilang dalawa. Ang lakas ng trip nila sa buhay. Hanggang kailan ang duration? Tanong nito. Ngayong gabi lang. Sagot ni Ella na bahagyang isiniksik ang katawan sa lalaki. At least mas feeling secured siya kung nasa tabi niya ito. Kahit naman kasi rape ka, papayag ka. Tuyan ang kanyang mahaderang other self. Ay, lugi naman yata ako niyan. Sabi ng walang hiyang lalaki na tila inalikan ng kanyang noo bago bahagyang lumayo kaya naman hinatak niya ang braso nito padikit sa kanya. Paglingon niya sa dalawang hitad ay tila mangangain ang buhay at kung nakamamatay lang ang tingin malamang ay bumulagta na siya. Kaya naman ay bahagya niya pang inihilig ang kanyang katawan sa lalaki para mangisay ang dalawa sa inggit. Ano pala? Pabulong niya sabi dito. 1 week would do. Sabi nito, halata ang tuwa sa mukha dahil sa mga nangyayari. Mukhang sasamantalahin nito ang sitwasyon. Abuso na yun. Asit niya dito. Take it or leave it? Tanong nito. Mukhang wala na siyang choice. Ayaw niyang mapahamak sa kamay ng mga galamay ng dalawang bruha. So, it's a yes? Bulong nito. As if may choice naman ako. Irap niya dito. Good. Now, be a good girlfriend baby. Hug me at baka makapatay ako ng taong nakatitig sa legs mo. Sabi nito na bahagya siyang hinapit sa bewang. Kondeng sweet-sweet lang ha? Sabi niya dito. Naramdaman niya kasi ang bahagyang paghipo nito sa kanyang hita. No rules this time baby. Girlfriend kita kaya pwede lahat. Sabi nito kaya naman ay wala siyang nagawa pa kundi ang sumang-ayon sa lahat ng nais nito. Tumingin sila sa mga tao sa paligid. Abala ang bawat isa at nag-enjoy ang mga tao sa paligid nila. May mga nagsasayaw na tila bagong kawala lang na turo. Hey, Ella, drink this. Sabi ni Hazel na iniabot sa kanya ang wine glass na may lamang alak. She's not allowed to drink liquor. She's pregnant. Sabi niya lalaki na ikinapatda niya. Mukhang may ideya na pala ito sa kanyang dinadala. Oh, so that's why you were so protective. Anyway, congratulations. Sabi ni Kring na halata ang disappointment sa mukha. Mukhang balak nitong tumikim ng XL ng dating katipan. As if naman papayag siya. Naupo silang magkatabi. Umorder si Rafael ng pineapple juice. Inabutan nito ng beer ng kasama ni Kring ngunit tumanggi ito at umorder ng alak sa bar counter. Panay naman ang lingon nito sa kinaroroonan niya habang naghihintay ng order nito. Hey baby, wanna have fun? Tanong nung Aaron. I'm fine. Kiming sagot ni Ella. So, you're pregnant? Are you sure it was Rafael's baby? Tas ang kilay na tanong ng may saahas na babae. I'm not like you, so I can easily point out who I bedded. Rafael's the only man in my life. Sagot niya dito na sinagot naman ang irap nito. Bitch. Sabi nito na nakangiti pero nakita niyang may inilagay ito sa mismong juice niya. Nakita niya ang tinginan ng mga kasama nila. Mukhang may binabalak na masama pa lang talaga ang mga ito. Akala siguro ng mga ito ay masisindak siya ng mga ito. Nang makita niyang pabalik na si Rafael ay pasimple niyang inilipat ang juice. Kunwari ay ininom niya ngunit inilipat niya lang naman sa kinaroroonan ng babae at tinabig ang juice sa harap niya papunta sa gawin ni Hazel. Oh shit! You idiot! Tungayaw nito dahil tsak na nalalagkit ang babae. Oops, sorry. Kagat labi niyang sabi upang pigilan ang ngiti na kumawala sa kanyang mga labi. Hey baby, what happened? Tanong ni Rafael. Your idiot girlfriend just spilled out her juice. Look at me. I felt so sticky. Yuck! Marting sabi ng babae. Nagkunwari naman siyang nahihilo. Time to act like a victim at mas maganda yung maglabas ng acting skills paminsan-minsan. Hey baby Ella, are you okay? Nag-aalalang tanong ni Rafael kay Ella. I felt so dizzy. Daing niya. Nakita niya makuhulog ang tinginan ng mga ito. Okay guys, we better go. Sabi ni Rafael. But Rafael? Tila balak pang humirot ng babaeng hitad. I'm sorry, but we have to go. Anyway, you can enjoy, even if we are not here. Sabi nito na inilalayan siyang patayo. Bye guys. Sabi nito, siya naman ay sinamantala ang pagkakataon. Yumakap siya ng mahigpit sa lalaki. Hini-hini lang sa kakapulupot baby. Baka hindi tayo umabot sa bahay niyan. Bulong nito kaya napaayos siya ng tayo. Hoy, di tayo mag-aano ha? Sabi niya dito. Mag-aano?
Mapaglaro ang ngiting nakaguhit sa labi nito. Yung ano? Basta, alam mo na yun. Bawal tayo magtsuktsakan. Sabi niya dito na ikinakabit ang seatbelt niya. Bakit bawal? Do you have menstruation? Kurot nung tanong pa nito. Hoy Rafael, break na tayo. Pagpapaalala niya dito. Break na pala tayo? Akala ko'y cancelled. Sige, baba ulit tayo. Sabi nito na akmang bababa nga ang loko. Tanggihan ka talaga. Oo na, pwede na. Kakainis to. Awat niya dito. Yan, sagot agad. Let's go baby. Bilisan natin para makarami agad. Bulong nito. Isang matunog na halik ang iginawad nito bago binuhay ang makina ng sasakyan. Mukhang planado lahat ng to Nais sa tinig niya. Paano mo nalaman baby? Biro nito. Halata naman sa galawan mo. Mukha kang nag-e-enjoy sa mga nangyayari. Akusan niya dito. Sus, cancel ba naman ang breakup niyo ng ex mo? Hindi ka ba matutuwa? Biro nito na sinabayan pa ng tawa. Baliw. Sanghal niya dito. Mukhang wala na talaga siyang kawala dito. Sabagay, bakit pa siya mag-iinarte? Buntis na naman na siya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Bigla kasing sumalakay ang mga mahalin na eksena sa kanyang malanding kaisipan. Baka madakma niya nang hindi sadya ang junior nito at baka sa damuhan pa lang mayari na siya. Maging saksi pa mga kulisap sa kanilang maasikabo at maaksyong bakpakan. Halata ang saya sa mukha ni Rafael lalo na nang matanaw na nila ang bakod ng bahay nito. Dito din ba uuwi si Hazel at si Corinne? Tanong ni Ella. Nope, may sariling bahay si Corinne and besides, ayaw ni Tita Flor kay Hazel. Bukas babalik na ng Pinas si Tita Flor. Kaya I'm alone here with my girlfriend. Sabi nito. Girlfriend? Para siyang sinakal sa sinabi nito. May girlfriend na itong bago kaya hindi ito nagparamdam sa kanya. Nalumo siya. Ang sakit palang malamang nag-cheat ang boyfriend mo. Pero ayaw niyang sumatan ito ngayon at parang gusto niyang lumayo na lang after nito. Peace of mind para sa kanya at makamakunan pa siya pag nagpatuloy o pinagpatuloy niya pandamdamin ng sakit. Yes, girlfriend. Cancel the breakup natin, remember? Pagpapaalala nito. Tila nakahinga naman siya ng maluwag sa sinabi nito. Masyado siyang nega talaga at walang tiwala sa nararamdaman nito sa kanya. Yes. Mahina niyang sagot. Okay, now, let's get inside. Sabi nito na hinawakan siya sa kamay. Tila robot naman siyang nagpahila dito. Alam niyang wala siyang ligtas sa kamay nito ngayong gabi. Pagpasok nila ay kaagad nitong inilock ang gate, lalo na ang main door. Katahimikan ang bumungad sa kanila na makapasok. Tila ay walang katao-tao. May note sa ibabaw ng table. Kinuha ito ni Rafael upang basahin. Siyempre dahil chismosa siya ng slide ay nakibasa din siya. Rafael, your uncle fetched me. We have an emergency in Davao. I can't contact you. See you soonest in the Philippines. Love, Tita Flor. Yun ang note. Magaling ang timing ng alis na tita. Sabi nito na inilapag ang note. Lumayo siya dito at pumasok ng CR. Kanina pa siya naiihi. Doon pa lang sa bar. Nang matapos ay naghugas siya. Baka may binabalak na masama ang kasama niya at least mabango naman siya. Pagbukas niya ng pinto ay nakaabang na nga ang lalaki. Akman lalagpasan niya na ito ngunit tumarang ito. Time to make your boyfriend happy, baby. Puno ng pagnanasang sabi nito. Sabay hagod ng tingin sa kanyang katawan. Maiksi ang dress niya. Hindi nga nangalahati ng hita niya at medyo nakalabas ang kanyang cleavage. Anong pinagsasabi mo dyan? Maang-maangan niya pa. I will claim my right as a boyfriend. Sabi pa nito na hinawakan ng kanyang bawang. Dahil sa laking tao nito ay mistula siyang bata na nasukol. Anong rights? Tanong niya kahit na may ideya na siya sa rights nito. Kasi super experience na niya ang walang pahingang gabi sa piling nito. I'll just show you. Sabi nito na pinatakan ng mabini at magaang halik ang mga labi niya. Kung halik, ako na. Sabi niya, sabay halik sa pisngi nito. Ano ko, bata? Give me proper kiss, baby. Sabi nito. Bagyan itong hinawakan ng kanyang baba bago sinilang kanyang mga labi. Mapusok ang naging pananalakay nito. Mapaghanap at punong-puno ng pananabik. Alam niyang mali ang lahat ng nangyayari ngayon ngunit ayaw niyang pigilan ang sarap at luwalhating hatid ng kanilang pinagsasaluhan. Ilang araw na niyang pinananabikan ang maangkin nitong muli. Bahala na susunod na mga araw. Ang mahalaga ay ang ngayon.
Nagkapwa sila walang imik matapos ang mainit na sandali sa pagitan nilang dalawa. Nakapikit ito ngunit alam niyang hindi itutulog. Kung paano niya nalaman? Siyempre, dahil abala na naman ang kamay nito sa paglanda sa katawan niya. Hoy Rafael, lamog na ako sa'yo. Saway niya dito. Just don't mind me. Sabi lang nito. Hinihintay niya na mag-open up ang lalaki tungkol sa relasyon nila. Sa nangyari sa kanila kanina, siguro naman ay naiisip nitong mag-ayos sila. Hindi man lang ba sumagi sa isip nito na baka mabuntis siya nito sa dami ng pabuga nito ng kata sa kanya? Kahit hint man lang na may laman na ang kanyang bahay bata? Don't mind kapag nalalaman eh. Baka wala pa isang linggo laylay ng daddy ko kakamasahe mo. Kunwari inis niyang sata dito. Sus, hindi yan. Kahit naman lumaylay ay mamasahihin ko pa rin naman. Sagot pa nito. Baliw talaga ang Hudyo. Sipain na lang kaya kita. Tama na kasi. Pinaalala ko lang po at baka nakakalimutan nyo. Nakalampas na po kayo sa 10 rounds. Parang mamamatay na nga ako eh. Inis niyang asik dito. Kahit kasi anong awat niya ay patuloy ito sa pag-angkin sa kanya. At syempre dahil marupok siya ginusto naman niya mga nangyari. 10 rounds na ba yun? Parang 3 pa lang ah. Nakakalokong sabi pa nito na sinabayan pa ng tawa. Lalo na nang kinurot niya na ito. Iniiwasan niyang kurutin ang kabilang side ng bawang nito na may sugat. Lagpas na nga eh. Kahit kasi anong gawing awat ko sa'yo. Hala, kayod ka pa rin ng kayod. Ingos niya dito. Para sa kinabukasan, baby. Kailangan kong kumayod ng kumayod. So ano, pwede na ba ulit? Tanong pa nito. Hinampas na niya ang braso nito. Sira ulo ka. Nasira mo na nga ang kama. O pati ang sofa sa sala. Pakahilid mo. Hindi naman siya nagagalit ng ganoon ito. She loved everything about him and that includes his weakness. Kahit pa nga siguro kriminal, ito ay matatanggap niya. Ang gusto niya lang ay suyuin siya nito pero mukhang hindi uso yun dito. Nasa lapag ang kutsyon ngayon dahil gaya ng sofa ay bumigay ang isang paa ng kama kanina. Akala niya ay lumindol dahil tila inuugoy sila. Yun pala ay nabali ang isang paa ng kama. Nakakahiya kung malalaman ng iba ang lahat, lalo't break na sila. Just wait, baby. Sabi nito. Dumukwang ito sa drawer na nasa gilid ng kama at may kinuha. Medyo nahirapan pa itong abutin dahil nakapatong siya dito. Nalaki ang kanyang mga mata nang makita ang bagay na kinuha nito. Isang pulang kaheta ang kinuha nito at more or less ay may ideya na siya kung ano ang laman ng kaheta. Now, Ella, will you marry me? Tanong nito na masuyong nakatingin sa kanya. Napaluha siya dahil hindi naman niya ina-expect na sa ganitong pagkakataon ito magpo-propose. At ang matindi pa sa panahon pa kung kailan break sila. Panahon kung kailan nasa kalagitnaan sila ng mainit na tagpo. Chika, kung kailan break tayo, saka ka magpo-propose? Naiiyak niyang sumbat dito. Hey, stop crying baby. Pag-aalo nito. Sinong di maiiyak? Hugot-tumad ako, tsaka ka nagpo-propose? Sumbat niya dito na ikinatawa nito. Answer now. Hindi pa tayo tapos. Sabi nito. Nakakainis ka. Hindi naman ganitong pangarap kong wedding proposal eh. Maktol niya. We will just reenact it next time. Now, so it's a yes? Tila kinakabahan pa nitong tanong. Sino ba nagsabi dito tatanggi siya? Kaya tagal niyang hinintay ang pagkakataong maikasal dito. Ngayon pa ba siya ayaw? Ngunit nang akbang sasagot na siya ay sumagi sa kanyang isipan ang hindi nito pagpaparamdam noong mga nakaraang linggo. Bago kita sagutin, saan ka muna nang galing noong nakaraan? Nakasimangot niyang tanong dito. Ngumiti naman ito at tinitigan siya ng matiim. Hindi talaga ako makakalusot sa'yo. Sabi nito na napailing-iling. Talaga? Ilang gabi akong hindi makatulog sa pag-aalala sa'yong kumag ka. Inis niyang sabi dito. Okay, just answer me first bago ako magpapaliwanag. Will you marry me? Tanong nito na naramdaman niya ang muli nitong pag-angkin sa kanya. Kung kanina'y mabilis, ngayon naman ay mabagal at bibilis ng bahagya then babagali na uli. Chomyong! Inis niyang singhal dito. Answer me first. Sabi nito. Yes! Sagot niya. Bahala na. Yes what? Tanong nito na patuloy sa ginagawang pambibitin sa kanya. What baby? Answer now. Yes! I'll marry you! Halos pasigaw niya nang sabi dito.
Ilang sandali pa ay kapwa pawis na pawis silang dalawa. Hapong-hapo ngunit bakas ang kasiyahan sa muka ng bawat isa. Mainit ang ulo ni Rafael lalo at tumakas na naman sa Ella. Akala niya pag naikasal na sila ay magiging maayos na ang lahat. Ngunit tila mas lumala pa ang sitwasyon. Hindi niya ito gustong iwanan noong isang araw kasi nasa honeymoon stage pa sila ngunit may mission sila. Yes, he's still in the organization but he is not required to join tactical operations. Ngunit hindi nila pwedeng pabayaan si Dos at si Caro. Damn it! Malakas na mura ni Dusty na ikinalingon niya. What happened? Takang tanong ni Riv. Nero, happened bro! Biro ni Damon. Akala niya siguro hindi ko tototohanin na ilayo ang mga anak namin kung hindi niya ako pinakasalan. Inis na asik nito. They have almost the same situation today. Nabuntis dito isang babaeng gusto nito na halos ito na rin ang nagpaaral. Ngayon mukhang malapit na din itong matali. Pwede mo naman daanin sa shortcut pre. Gaya ng ginawa ni parang Gab. Sabi ni Yael na nakipag-appear pa kay Gab na nasa gilid. Gab almost lose hope when his fiancée died in an accident. And luckily, hindi naman pala namatay si LJ. Nang bumalik ito ay hindi na hinintay ni Gab ang DNA. He did the shortcut. Isang ideya ang pumasok sa isip niya. Kumanda sa kanya ang babae pag nakabalik siya. I think that has something to do with this. Sabi ni Gio habang nanonood sa camera monitor na nasa gilid kung saan nakikita nila ang mga armadong lalaki na pumasok sa warehouse ng mga baril at bala ni Dalton. Maybe then, may connection sa ating lahat ang suspect. Sa Sander. Possibly yes, lalo't mainit tayo sa mata ng mga masasamang loob. Sabi ni Drake. Kahit anong gawin niyang ikot dyan, hindi nila mabubuksan yan. Tila wala lang nasabi ni Dalton. Dalton became dangerous man after the death. He is so serious that no one dared to fight him. Except these guys in the monitor. They are really an expert in this kind of crimes. They managed to break Dalton's first wall, but not the next two walls. Lock the main doors. Malakas na utos ni Dalton. Yes, boss. Sagot ng isang tauhan nito. Burn them alive. Mariing sabi nito. He show no mercy at all. Ilang sandali pa ay kita nila ang pagbuga ng apoy mula sa dingding. Apoy na kayang tumusta ng mga kung anong tao sa loob. Unti-unting naging abo mga ito. Ilang araw na silang walang tulog pero he don't care about it. Ang problema niya ay ang girlfriend niyang nakipag-break sa kanya. Tom, Villanueva, you have wound! Mura ni Rib nang makita ang duguan niyang bewang. It way too far from my heart and brain. Sagot niya bago muling nagkubli matapos na paputukan sila. Move! Sabi ni Gio sa kanila. Mabibilis sa mga kilos nila. Kailangan nila ng buhay ang kanilang target. Hanggat maaari ay hindi sila pwedeng gumanti ng putok. Amiya, pwede na sigurong mamatayan si Drago. Nakakapagod yung tatago-tago lang. Gusto ko na makapatay ng tao. Nakakarami ka ng demonyo ka. Si Jai na uminit ang ulo sa lalaking kanina pa sila pinapuputukan. Mabilis na sumampas sa isang pader si Jai at sa muling pagsilip ng lalaki ay sinapol na ito sa noo. Nagpatuloy ang putok. Pag nakauwi ako galing dito, may isa sa ako kong babae. Sa Travis na mukhang may problema din. Ano nangyari? Tanong niya dito. Nakipag-date daw pre. Ang yan. Kahapon lang kami magkasama, sumama na agad sa iba. Umanda sa akin ang babaeng yun. Tila gigil na sabi nito. Mukhang hindi lang siya ang may problema. Ito nga isa dito, kakakasal lang ng isang araw, break agad. Tudyo ni Hans. Kasi papayag ako. Sabi niya, kumanda ito sa kanya. Inabot ng 2 linggong mahigit ang kanilang pakikipaglaban. Siya at si Tristan ang may sugat ngunit pa ang mga minor injury lang naman. Your sister break up with me. Bungad niya nang mapagbuksan siya. Hindi ka nagpaalam? Tanong nito. Alam mo namang makulit yung kapatid mo. Baka mapahamak pa kapag nagpaalam ako. Kakamot-kamot niyang sagot dito. Mukhang totohanan ng breakup niyo ah. Sabi nito. Paano mo nasabi? Kinakabahan niyang tanong dito. Hindi ka na binabanggit eh. Sagot nito. Huwag kang manakot dyan. Andyan ba sa loob ang baliw mong kapatid? Tanong niya dito. Straight from the side ay dito na siya tumuloy para maparusahan na ang dapat parusahan. Nang makausap niya Nobby ay mukhang manginginain ng tao ito kaya lihim siyang napangiwi. Suyuin mo lang, bibigay din yan. Ani tita, meaning ang mommy nito.
Isama ko sana tita. Okay lang po ba? Nag-aalangan niyang tanong. Sure iho. Sagot dito kaya naman malakas ang loob niyang landiin ang babae. Tulog na tulog ito matapos ang walang pakundangan niyang pag-angkin dito. Who can blame him? Lalo kung mahal na mahal niya ang babae. Rafael, hilutin mo ang balakang ko. Nabali mo yata eh. Himutok nito na hinihilot-hilot ang balakang. Ibang hilot ang alam ko, baby. Baka madagdagan pa ang sakit ng katawan mo. Biro niya. Rafael, asan ang paliwanag mo? Tanong nito. Kailangan ba yun? Kinakabahan niyang tanong pero pinanatili niya ang ngisi sa kanyang mga labi. Oo, kago. So, ano nang paliwanag mo? Nakatikwas ang kilay na tanong nito sa kanya. Napatingin siya sa dibdib nitong nakatambad sa kanyang harapan. Oo, sabi ko nga, kailangan ko sumama at yun nga, galing ako sa misyon. Sabi niya dito. Misyon? Taka nitong kunot ang noo. Yes, misyon. I'm a secret agent, baby. Ngayon, kung ano man ang narinig mo'y dapat sa atin lang dalawa. Naintindihan mo ba? Maaari kasi nating ikapahamak pag marami makakaalam. Sabi niya dito. Hindi ka man lang nag-text. Inis nitong sumbat. Si Ran ang may hawak ng mga cellphone namin. Paliwanag nito. Bawal kasi, baby. At ikaw naman, break ka agad eh. Alam mo naman na abala din ako. Sabi niya dito. Sus, kain na tayo. Ayan nito. Mukhang nagutom ito sa kanilang ginawa. Alam niya na marami pa mga darating na pagsubok at sana'y maging mas matatag na ito. Nagising si Ella na kumakalaman sikmura at may mabigat na mga braso na nakapulupot sa kanyang bewang. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at nilingunan dahilan ng sakit ng kanyang katawan. Ang lalaking may jumbo hotdog at nakarobos ata sa tindi ng stamina. They shared steamy hot lovemaking last night at magpahanggang ngayon ay dama niya pa ang bakas ng kanilang mainit na sandali. Napatitig siya sa mukha nitong tulog na tulog. Hindi na sila nakakain kanina dahil iba ang kinain nila. Hindi pa rin siya makapaniwalang ikakasal na sila this time and it is for real. Wala na ang kanyang doubt sa pag-ibig nito sa kanya. She can just sit there and wait for him to go home in her arms. They've been in many trials but they made it. Nagawa nitong patunayan na may isang Rafael na kayang maghintay. Rafael na kayang umintindi ng kanyang mga sumpong at Rafael na mahal siya. Rafael, nagugutom na ako. Sabi niya dito sa bayugyug sa braso nito. Are you already ordered? Sabi nito na sunubsob ang mukha sa kanyang leeg. Baka dumating na. Nag-aalala niyang sabi dito. You can face the delivery boy even without panty. Biro pa nito. Baliw? As if papaya ka? Summer ngayong buwan dito kaya naman ay pwedeng rumampa ng nakabikini. No way baby, this is for my ass only. Sabi nito. Maliligo muna ako. Sabi niya dito na mabilis na nakalayo dito. Baka kasi kung ano namang maisipan nito. Baka magising na lang siya nasa hospital bed na at kung malas-malasin pa, baka hindi na siya magising sa sobrang hilig ng lolo niya. Paglabas niya mula sa panliligoy, nakahain na sa dining table ang mga pagkain. Nang maamoy ay kaagad na kumalam ang tiyan niya at hindi halatang gutom. Come and sit here, baby. Sabi nito na ipinaghila siya ng upuan. Anong oras na ba? Tanong niya dito. Past 9. Tipid na sagot nito. Nagpaliwanag na ito kung saan ito nanggaling noong nakaraan ngunit duda pa rin siya dahil may sugat ito. Ayon dito may bagyo kaya hindi agad nakakontak kasi na-isolate sila ng mga baliw na kaibigan ng kanyang kuya. Pinakausap pa sa kanya si Kuya Hans at si Kuya Riv para maniwala siya. Marahil kasi kung siya Ella at Kuya Dos ang ipapakausap ay talagang hindi siya maniniwala. Pag kay Dustin kasi ay nagsaselos ito. Saan ba talaga galing ang sugat mo? Naalala niya itanong dito. Nahiwa nga ng yero na lumilipad. Sabi ulit nito. Patuloy lang sa pagsubo. Nagpakabayani ka na naman siguro. O baka may magandang babae sa labas kaya nagpa-cute ka. Anas niyang sabi dito. Selosa. Lambas ako kasi yung kabayo yung nakawala. Huwag kang selos na selos. Baka mami hindi na naman kita patulugin. Banda nito. Ayusin mo lang talaga. Maayos naman ako baby. Just calm down. And rest assured wala akong babae. At sa'yo lang titibok ang dibdib at ang nasa baba ko. Sabi nito na inginuso pa ang nasa baba nito.
Natatawa niyang tinampal ang braso nito. Mapanakit ka baby ah. Ano yan? Ganda sa malalakas kong bayo? Biro nito na ikinatawa niya. Oo, para kasing wala ng bukas kung gumalaw ka eh. Reklamo niya. Masarap kasi. Sabi nito na kumindat pa. Tumayo na siya upang iligpit ang kanilang pinagkainan. Ito na nagpunas ng lamesa. Maya-maya ay naramdaman niya ito sa kanyang likod. Naka-t-shirt lang siya nito dahil hindi niya alam kung saan ito itinago ang mga damit niya. Maging ang hinubad nito sa kanya kagabi ay hindi niya makita. Kahit anong gawin niyang tanong ay hindi ito sumasagot. Tinatawanan lang siya. Baka daw kasi kung anong hangin na naman ang pumasok sa isip niya at lumayas na naman siya. Rafael! Sawa niya dito. Paano ba naman ay niyakap siya nito mula sa likod? 2 pinggan lang naman at mga baso ang hinugasan niya. Matapos na din naman na siya. I love you baby. Bulong nito na nagdulot ng kilig sa kanyang puso. Nahiya siyang mag I love you to agad. Dapat after 30 seconds pa. Char. Come on, where's my I love you to? Tila nagtatampong sabi nito. I love you to baby. Nahihiya niya. Niyakap siya nito sa bewang. Kunwari hindi niya ramdam ang pagbangon ng kanyang sandata. Tom, why I am like this? Di ba pwedeng yakapin lang kita na hindi sumasaludo ang baba ko? Himutok nito na ikinayo niya sa alaga nitong hindi napapagod sa kakatayo. Wala silang kalmado, pero deep inside, alam niyang kumukulo-kulo ang dugo nila. Hindi niya lang alam kung kanino, kung sa kanya ba o sa 2 babae sa harap nila. May pasabog na kasi ang 2. Ang gagaling. Tingnan mo nga naman, ang akala mong Santa Santita ay isa palang prostitute. Nakataas ang kilay na patutsyada ni Hazel. Itinuro ang mga larawan na nasa mesa. Gustong matawa ni Ella pero pinipigilan niya lang. Hindi muna siya iimik. Titingnan niya kung hanggang saan ang kaya ng 2. She's working at the bar. Kung saan sa beer house mo lang pala nakuha ang babaeng yan, Rafael. OMG. Sabi ng isa. Here, tita. Take a look at this. Ibang lalakang kasama niya. Patuloy na patutsyada ni Hazel habang ang mga kaanak ni Rafael ay nasa harap na ng mga ito at seryoso ang mukha. Are you done? Tanong ni Ella sa 2. Wow, ang kapal na mukha mo. Ang tapang naman ng... Sabi ni Cream. Mabilis na tumayo si Ella at sinampal ang babae. Mabilis siyang nahila ni Rafael. Iliyo mo sa akin yan, Rafael. Baka makapatay ako. Sabi ni Ella sa katipan. She is Micaela Valdez, a millionaire since birth. And where did I meet her? We met at their house. She's wearing her school uniform. Her work? She's a businesswoman. Now Hazel and Cream, where the hell did you get that picture? Tila kulog na dumugundong ang boses ni Rafael sa buong silid na iyon. Nagising sila kanina nang mabibilis na mga katok na tila ba may sunog. Butit nakabihis na sila kasi nagising sila 4 AM at alam niyo na kung ano ang ginawa nila. Then nag-shower bago natulog ulit. Nabungaran nila ang magulang at ilan pa mga kaanak ni Rafael at nandoon ang 2 hitad na may pasabog daw. Ang sasarap pasabugi ng mga nguso ng 2 peste. Nakakahiya kayong 2. Look at yourselves. Hindi ba kayo mukhang sluts? Ani ng isang tita ni Rafael. Kundi lang dahil kay ate matagal ka nang wala dito. Hazel, you never change a bit. Mas lumala ka pa over the years. Sana lang naging mabuti ka. Sabi ng tito ni Rafael. I'm sorry about this, Ella. You can still file a case against them. At umasa kang hindi kami kukonsente sa kanila. Sabi ni Tito, ang daddy ni Rafael. Tito! Tila nasindak ang babae. Hindi yata nito inaasahan na hahayaan siya ng pamilya na makulong. Alam mo hindi ka namin kadugo. We tried our best para magtino ka. We accepted you kasi pamilya ang turing ni ate sa'yo. Pero anong ginawa mo? Sinira mo ang buhay mo. Walang ibang dapat na sisihin dito kundi ikaw lang. Hindi kami nagkulang. Sadyang hopeless case ka lang talaga. Napapailing-iling na sabi nito sa babae. Kung kanina ay pagkabagsik-bagsik na mukha nito, ngayon naman ay tila ito maamong tupa na nakayuko. Ganoon din ang babaeng katabi nito. Tumayo siya. Gusto niya lang manampal ng slight. Lumapit siya at isang mag-asawang sampal para sa 2 ang kanyang ibinigay. Hindi ako kagaya niyo na paokpok. Sabi niya bago tumalikod. Alam niya na ang lahat bago pa man siya natulog kagabi kaya hindi siya nagulat pa sa eksena.
Halos napatras ang dalawa sa lakas ng sampal niya. Narinig pa niya ang pagpapalaya sa dalawang hitada. Uminom siya ng tubig na iniabot ni Rafael sa kanya. Nakakagigil talaga. Inis niyang sabi sa lalaki na katitig lang sa kanya. Stress ka na naman. Hayaan mo na sila, at least ako, alam kong ako lang. Sabi nito na inarapan niya. Paano mo nasabi? Tanong niya dito. Alam ko lang. Just don't mind them. Ihatid muna kita sa inyo. Mamamanhikan kami later. Sabi nito. Nalalaki ang mga mata at hindi makapaniwalang napatitig siya sa mukha nito. What? Tanong nito sa kanyang reaksyon. Mamamanhikan? As in, now? Tanong niya pa. Oo. Now. Why? Tanong nito. Nakakunot na ang noo nito. Seryoso ba yan? Tanong niya dito. Gusto niya lang matiyak na tama ang dinig niya. Yes, Ala. We are too old for pamamanhikan pero I know you wanted to experience that thing. Sabi nito. Kaya naman ay naiiyak na napayakap siya dito.